Panahon na naman ng mga duhat. Dahil ang duhat po is magandang source ng calcium. So eto na, nakakuha na tayo ng mga bunga ng duhat. Marami-rami yan. Kaya magandang panlaban, no, sa mga sakit. Hello everyone! This is Sir Mr. Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, kanina pagpasok ko dito sa ating garden, ang dami kong nakita mga laglag na prutas. I'm sure kilalang kilala nyo po itong mga prutas na to, no? Dahil ngayon ay panahon na naman ng mga duhat, no? May puno ba kayo ng duhat dyan? Tingnan nyo po sa inyong bakuran, baka meron kayong puno ng duhat. Ngayon sandamakmak yung binubunga nila, no, pag ganitong panahon. And kanina nga nakita ko yung puno, actually hindi namin puno yun, pero yung branch nung puno talagang napunta doon sa dinadaanan namin, kaya nakita ko ang daming laglag, gusto ko nga sumungkit kanina, pero nakakuha ko ng ilan. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. So, alam nyo, maraming makaka-relate nito kasi nung bata ako, ito yung isa sa mga prutas na nagbabalik ng memories ko ng pagkabata, dahil madalas kami manguha nito. And sarap na sarap kami. Mas masarap to lalagyan ng asin, sukal. And talagang nung bata kami, inaakyat namin to, yung duhatan dito. Tapos yan, kumukuha kami ng marami nito. Parang pag summer o yung ganitong panahon, yan po yung talagang namumunga sila, at minsan hindi na nga ito pinapansin, sa kalaunan. Kasi kapag halimbawang marami kayong mga prutas na ganito at nakita nyo po na nagkakalaglag na, namunga na madami, minsan hindi na napapansin, pero alam nyo ba na napakaraming benepisyo ng halaman na to, at mamaya pag-usapan natin yan, Samahan nyo ako, puntahan natin yung puno. Mamumulot ako at mangunguha nito kasi ang daming laglag doon. And ayan, ready na kayo mga ka-MDP? Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga po nagdala ko na ng itong ating bilao dyan. At dyan ko ilalagay yung aking makukuha kasi po dito sa may harapan namin, actually wala siya dito, sa aming bakuran, pero yung sanga nung puno, ayun, nakita nyo, umabot na po doon. Kaya ngayon nakita natin dito yung mga namunga po na duhat o yung bunga ng duhat na yan, nakabangway ditong sanga, dito nalalaglag sa amin, at pakita ko siguro sa inyo. So eto na yung duhat, ewan ko makita nyo ng malapit, pero sige, zoom natin para makita nyo. Ang daming bunga, ayan, look, dito kitang kita yung bunga, ayun, ang daming bunga niyan. And ayan, tinatawag silang Java plum, at ito marami kumamunga, parang mga ubas sila, yung itsura nila. Tapos mga itim, dito sa amin, yan, nakita nyo, yan, napakadami, ang dami-dami ng mga bunga, yan, kita nyo, ang daming bunga ng ating mga duhat, pero mataas yan, kailangan ng sungkit, pero yan, nakabangway lang yan papunta dito sa ating area, ando dun yung puno niyan sa loob. Ito yung puno niyan, pero yan yung pinakasanga dito na munga, kaya ang daming laglag dito, so tingnan natin yung mga laglag dito. Kilala din sa tawag na lumboy sa Cebu, pero dito sa amin kasi duhat. Sa mga inyo po lugar, ano yung tawag nyo sa halaman to? Pa-comment nyo po dyan, para kasi iba't ibang lugar, iba't ibang tawag sa halamang ito, sa punong ito, So sa inyo po, ano po yung tawag dito sa duhat? So ayan, ang dami ditong laglag, at dadami pa yan, itong mga ganito, yan, mga bunga yan ng duhat. Kita nyo, ayan,
mga laglag lang siya. And yan, wala tayong mataas na sungkit, ano, pero pwede nating sungkitin yan. Kada Ate Babes kasi yan na area, and pag nandyan sila, kukuha tayo gamit yung sungkit. Pero for the meantime, kasi ito, ang daming mga nalalaglag dito. Ang problema dito sa duhat, kapag hindi na harvest, ang mangyayari po dyan, pagsimula ng langaw, ano, kasi napansin ko before, dahil nga hindi na pinapansin to ngayon at hindi alam ng mga kabataan ngayon yung mga ganitong bunga ng duhat na masarap at maganda sa katawan, sa mga benepisyong makukuha sa kanya, okay na okay, hindi na pinapansin, ano. Anyways, yan, mamumulo tayo ngayon. Pupulutin ko na lang sila, tapos hugasan natin, ano, kasi malinis naman yan. Kaya lang yung iba dito overripe na, no, katulad nito yan. Nasasagyan ang overripe na pag ganyan. Maganda sana kung fresh, kaso yan, susungkitin pa natin ang taas. Pero eto, pulutin ko na lang yung mga okay pa, kasi wawalisin naman ito bukas mga angels. So yung mga good, yun yung pupulutin natin, ano. Tapos mamaya explain ko sa inyo, kasi ito napakaganda ng magiging epekto kung kakain kayo, no, dahil ang duhat po is magandang source ng calcium, ano. Mataas din po siya sa iron, no, na kailangan po sa production ng ating healthy blood cell, ano. Meron din po itong vitamin B1, B2, B3, B6, no, pati po vitamin C, kaya magandang panlaban, no, sa mga sakit, pamparesistensya, no, pampataas ng resistensya sa ating katawan. Meron din po itong magnesium, meron din pong phosphorus, potassium, sodium, no. At ito nga po maituturing yung mga duhat na antiviral, antibacterial, anti-parasitic, no. Kaya po yung mga prutas nito ay talagang nutritious, ano, at kapag kinain mo, maganda sa katawan. Usually po ang ginagamit yung mga bark ng trees, leaves, at mga bunga para po dun sa mga medicinal, no, na purposes, no, kasi meron po diyang mga gumagamit traditions, no, na first aid para po dito, no. So manguha tayo ng bunga, pag-usapan natin yung mga sakit naman na maaari niyang mapagaling, or yung mga benepisyo niya, health benefits, no, na talaga namang makakatulong sa atin. Ganito ang itsura ng mga dahon, no, ng duhat. Parang mga rubber tree na yung tingin ko dito nung dati, no, pero mas liliit sila. Talagang mas marami yung dahon na nabubuo dun sa kanilang mga branches, ano. Ganito naman yung bulaklak ng yan, duhat, ano. At kapag nagsimula yung mamulaklak, magtutuloy-tuloy na yan papunta po dun sa pagbunga niya, no, na talagang madami. At ito, sobrang hitik talagang mamunga, no, yung mga duhat, na to think na parang hindi nagsasabay-sabay. Kaya minsan kapag susungkit ka, nakukuha mo yung mga mura, pero parang grapes yung tingin mo doon sa kanila, pero mas maitim yung bunga ng duhat, ano. So eto na, nakakuha na tayo ng mga bunga ng duhat, ano. Marami-rami yan at tinugasan ko na po, ano, kaya malinis na yan. Actually meron mga napapasama ganito. Yun yung mga
nalalaglag na mura, ano. Ganito yung itsura ng mga mura. Tapos yung iba naman overripe na, pero mas gusto ko yan kaysa dun sa mga sinusungkit, kasi pag sinusungkit medyo talagang makikita mo na nasasama yung mga mura pa. Kapag mura po, mapakla ano yung lasa. So ito, maraming benepisyo, no. So pag-usapan natin yung mga benepisyo na nakukuha sa pagkain ng bunga nitong duhat, ano. Unang-una po, maganda siya sa digestion, ano. Yung mga disorders sa digestion, kayang-kaya niyang gamutin. Yung mga gas spasm, ano, basta problema sa tiyan, diarrhea, yan, pwedeng-pwede po, ano, maganda yan. Tapos ito po, pwede rin sa mga may asthma, no, tsaka bronchitis, no, sa mga respiratory problem, maganda po yan, ano. Isa pa po, ang kagandahan kasi dito sa ating duhat, antiviral siya, antibacterial. Napakaganda po kasi parang ito meron siyang astringent properties din, ano. Kaya naman po yung ating kutis mapapanatili niyang maganda, no, at healthy. Pagdating naman po sa blood pressure, nire-regulate po sa mga may high blood, low blood, ayan, nare-regulate po nito, no. At pinoprotektahan po tayo against anemia. Maganda rin po ito sa liver, no, at sa mga gustong magpa-sexy, nagda-diet, maganda po ito, no, para sa inyong weight management. Pero ang pinaka nagpasikat po sa duhat yung bagay po ito dun sa mga may diabetes, ano. At yan, nakakagaling po yan ng diabetes, at dahil nga po kaya niyang i-regulate din po yung blood sugar level, ano, sa ating katawan. Kaya napakaganda. So ayan po yung duhat, and ako ginagawa ko, binubudburan ko yan ng asin, ano, or pwedeng isasawsaw sa asin tsaka kakainin, ano. At masarap siya kasi yung lasa niya manamis-tamis, no, may pagkapakla lang sa pinaka dulo, no. Pero ito, yung mga napupulot natin, hinog na talaga yan. Kaya yung tamis niya saktong-sakto, no. Pero may pakla kapag marami na kayo nakain, may pakla na, tsaka humahawa to sa kamay, no. Ayan, o, kita nyo, may pagka violet na pink yung kamay natin, and sa dila, no, sa mga labi. Ako nga madalas kong tingnan yung mga ngipin ko, ayan, may mga kulay na ganyan, tsaka yung dila, ano, kapag kumain kayo nito. So yan lang naman, pero napaka healthy po ng pagkain ng duhat, ano. Kaya naman talagang sinasuggest ko na kumain kayo nito, no. At the same time po, yung kanyang mga iba't ibang parts ng trees, no, may mga gamit din po, ano, tulad po ng mga yan, yung bark niya, yung leaves, no, marami pa rin pong gamit yan na medicinal. Kaya po maganda may tanim kayo o meron kayong puno ng duhat sa inyong bahay. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating vlog. Nalibang ako sa pagkain itong duhat, no. Ang sarap. And nalaman nyo na yung benepisyo ng mga duhat. Ayan. Mahawa sa bibig, ano, parang merong something. Pero masarap pa rin, ano. Masarap sausaw sa asin. Minsan sa asukal, pero ako mas preferred ko yung asin, ano. Thank you sa inyong panonood ngayong araw na to. At tutuloy ko na itong pagkain ng duhat, ano. Pero bago yan, sa lahat ng mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants, gardening, benefits ng mga halaman, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermy Sunaco or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. And this is Hermy Sunaco, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!